Tinuturo ng Ukraine ang China na kasabwat umano ng Russia para pigilan ang mga bansa sa Asia na dumalo sa Peace Summit. Yan ang giniit ng presidente ng Ukraine na nag-courtesy call kanina sa Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Suot ang itim na polo shirt at military pants, dumating sa Malacanang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kaninang umaga. Ito ang unang pagkakataong bumisita sa Pilipinas ang presidente ng Ukraine para personal na makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinasalamatan ni Zelensky ang pagsuporta ng Pilipinas sa Ukraine laban sa pananakop ng Russia noong 2022. Thank you so much for your big word and clear position about us, about this Russian occupation of our territories, and thank you on your support on the in UN nations with your resolutions. I know that the crisis in your country has occupied all of your attention and all of your time, and it is a great pleasure to meet with you to discuss some of the issues that are common to our two countries, and hopefully find ways forward for both of us together. Inimbitahan ni Zelensky si President Marcos sa Global Peace Summit for Ukraine na gagawin sa Switzerland sa June 15. Ito ay para makabuo ng resolusyon para mahinto ang gyera ng dalawang bansa. Binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng pagdalo ng mga bansa sa Southeast Asia. Pupunta naman daw ang Pilipinas. Una nang nagsabi ang China na hindi dadalo sa Peace Summit. Dapat daw kasi parehong ini-endorso ng Ukraine at Russia ang event. Sa dialogue meeting sa Singapore kamakailan, sinabi ni President Zelensky na nakikipagsabwatan ang Russia sa China para impluwensya ng mga bansa sa Asia na huwag dumalo sa summit. Pero itinanggi ng Beijing ang paratang. Open at transparent daw sila sa Peace Summit at sariling desisyon ang hindi pagdalo. Bago umalis ng Pilipinas, hiniling ni Zelensky kay Pangulong Marcos na magpadala ng mental health workers sa Ukraine. Kailangan daw nila ng tulong para tiyaking maayos ang kanilang mga sundalo sa kabila ng matinding gyera. Nangako naman sa kanya si Pangulong Marcos. Plano rin daw ng Ukraine na magbukas ng embahada sa Pilipinas ngayong taon. Sa ngayon, may 25 Pilipino pang nananatili sa Ukraine. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.